Lundag sa kakaibang mundo ng kabasa, kwento ng kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang lumang bahay. Taong 1971 nang mabili ng mag-asawang Leonora at Joselito ang isang bahay sa probinsya. Ayon sa may-ari ng bahay ay dati iyong pagmamay-ari ng mga Kastila. Ganoon nakaluma at katagal ang bahay. Ibinenta iyon ng may-ari dahil lahat ng nangungupahan sa bahay na iyon ay hindi nagtatagal at umaalis din. Kaya binenta na lang ng may-ari sa murang halaga. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa dahil sa wakas magkakaroon na sila ng sariling bahay. Kakasimula lang din kasi nila sa pagpapamilya at meron silang sanggol na anak. Kaya malaking bagay sa kanila magkaroon ng sariling tirahan. Malaki ang bahay, mayroon itong 2 palapag. Kahit nagawa sa kahoy ang bahay ay mukha itong matibay at kahit na sobrang luma na ito. Ang disenyo ng mga bintana ay yung kahoy na may maliliit na hugis kahon at sliding window. Nagustuhan naman din nila ang disenyo ng bahay dahil classic ang dating nito. Nang mabili nga nila ay kaagad din silang lumipat doon. Madalas na may si Leonora at ang kanyang sanggol na anak sa bahay. Nagtatrabaho kasi ang asawa niya. At gabi na ito nakakauwi. Isang araw habang naghuhugas siya ng pinggan ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto nila sa unang palapag. Kaya mabilis niyang hinugasan ang mga kamay niya mula sa pagsasabon sa mga plato para salubungin ang asawa. Ngunit laking gulat niya nang pagpunta niya ng kwarto ay wala namang tao. Pero bumukas ang pinto at iyak ng iyak ang anak niya na nakahiga sa duyan. Kinabahan siya at nagtataka kung paanong bumukas ang pinto ng kwarto gayong wala pa naman pala ang asawa niya. Pero hindi niya na iyon pinansin, kinarga niya ang anak mula sa duyan at pinatahan ito. Maya-maya naman ay nagulat siya nang mula sa peripheral vision niya ay napansin niyang parang may anino na mabilis na dumaan doon sa labas ng kwarto at nakita niya sa may pinto. Nanlaki ang mata niya sa takot. Pero iniisip niyang baka guni-guni niya lamang iyon. At sinubukang ipagsawalang bahala na lamang ito. Isang araw na itanong niya sa asawa niya kung mayroon ba itong nararamdamang kakaiba sa bahay. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Siguro dala lang yan ng pagod mo sa gawaing bahay at kay baby. Gusto mo bang kumuha tayo ng kasambahay para matulungan ka dito? Ang sabi ni Joselito sa asawa. Ganoon ba, siguro ngay gunin-guni ko lang. At hayaan mo na, kaya ko naman ang gawain dito sa bahay. Huwag na tayong kumuha ng kasambahay para makapag-ipon din tayo. Malapit na ang birthday ng anak natin. Ani Leonora. Kaya nagkasundo ang mag-asawa na hindi nakukuha ng kasambahay. Nagdaan pa ang mga araw at parang nakukumbinsi si Leonora na hindi guni-guni ang kanyang nararamdaman sa bahay. Kakatapos lamang niyang magsampi ng mga nilabihan niya at kaagad siyang umupo sa upuan sa sala. Nang bigla niyang marinig ang muling pagbukas ng pinto ng kwarto nila. Muling sumibol ang kilabot sa kanyang buong katawan. Kaagad siyang tumayo para pumunta sa kwarto. At sunod-sunod niyang narinig ang yabag ng paa na tila umaakyat sa hagdan. At kasunod noon ay ang malakas na iyak ng anak niya mula sa kwarto. Kaagad siyang tumakbo kahit na kinikilabutan siya sa takot. Laking gulat niya nang makita na sobrang malakas ang yuga ng duyan at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang anak nasa sahig na ito at umiiyak. Tiyak niyang nahulog iyon sa duyan. At nakarinig siya mula sa pinto ng isang halakhak ng isang babae. At muling narinig niya ang yabag ng mga paa sa hagdan na tila ba tumakbo ito papunta sa ikalawang palapag.
Kaagad na kinuha ni Leonora ang anak. Labis na siyang nababahala sa nangyayari at sobrang natatakot na rin siya. Pilit niyang pinapatahan ang anak. Kinagabihan ay inapoy ng nilanat ang bata. Sinabi niya sa asawa niya ang nangyari ngunit nagtalo lamang sila dahil ayaw siya nitong paniwalaan. Nang gabing yun kahit magkagalit sila ay nakumbinsi niya ang asawa na pumunta sa albularyo. Ayon sa albularyo ay pinaglaruan ang anak nila ng isang elemento. At meron din daw masamang espiritu sa bahay na tinitirhan nila. Hindi sa tinatakot ko kayo pero ang elementong pinaglaruan ng anak niyo ay kasakasama niyo rito ngayon. Nariyan sa tabi mo. Ang sabi ng albularyo at halos malaglag ang puso ni Leonora sa bilis ng tibok nito sa takot. At tila ba naubos ang dugo niya sa sobrang pagkaputla niya. Malakas ang elementong ito. Gusto niyang kunin ang anak niyo. At ang bahay na iyon ay maraming espiritu. Pinamumugaran na nila iyon. Lumipat na kayo ng tirahan at pababasbasan niyo ang bahay. Ang sabi ng albularyo na labis nagpakilabot kay Leonora. Nanindig ang mga balahibo niya sa sindik at labis na pag-aalala sa anak. Binigyan ng albularyo ng proteksyon ang bata laban sa mga elemento at masasamang espiritu. Pero si Joselito ay hindi kumbinsido, hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay kaya naman nanindigan siyang hindi sila lilipat ng bahay. Walang nagawa si Leonora, hanggang sa sumapit na ang ika-isang taong kaarawan ng anak nila. Maraming bisita ang dumalo, mga kamag-anak at mga kaibigan. Kumuha rin sila ng photographer at nagpakuha sila ng larawan kasama ang mga kamag-anak at mga kaibigan. At larawan na silang magpapamilya. Labis naman na naging masaya ang kaarawan ng anak. Kaya tila nakalimutan na nila ang nakakakilabot na sinabi ng albularyo. Hanggang sa isang araw bumalik na ang photographer para i-deliver ang mga larawan nila matapos nitong ipa-develop ang mga picture sa bayan. Excited naman ang mag-asawa na makita ang mga larawan. Pero laking gulat nila nang makita ang larawan nilang tatlo ng asawa at anak niya. Dahil hindi lamang sila ang nakuhanan sa larawan, sa kanilang tabi at likuran ay may mga elementong nakakatakot ang hitsura at mga multo ang sumama sa larawan. Naihagis iyon ni Leonora at nagsisisigaw siya sa takot. Nabigla rin si Joselito at saka lang siya naniwala. Labis siyang kinilabutan at nanindig ang balahibo niya sa katawan sa sobrang kilabot. At maya-maya pa ay nagpatay sindi ang ilaw. Nagbukas sara ang mga pintuan at malakas na umihip ang hangin. Nakakarinig sila ng mga yabag ng paa na nagtatakbuhan sa hagdan at ikalawang palapag. Mayroong humahalaklak at umiiyak silang naririnig. Kusa rin tumunog ang radyo at ang volume nito ay pagkalakas-lakas. Nagsisigaw si Leonora sa takot at niyakap naman siya ng asawa niya. Kaagad niyang inalalayan ng asawa at pumunta sila sa altar. Kinuha ni Joselito ang rosaryong naroon at same time siyang nagdasal sa Panginoon na iligtas sila sa kampan ng kadiliman at kasamaan. Paulit-ulit siyang nagdasal hanggang sa naging tahimik na ang paligid. Nang araw na iyon ay nag-alsabalutan sila at umalis na sa bahay na iyon. Muli silang humingi ng proteksyon sa albularyo upang di sila masundan ng mga masasamang elemento at masamang espiritu. At palagi rin silang nagdadasal sa Panginoon. At ang bahay na iyon ay kanila na lamang inabandona. Hindi na nila ito binente sa ibang tao at pinaubaya na lamang sa mga elemento at masasamang espiritu na pamugaran at tirahan. Naging masukal na ang paligid ng bahay at wala na rin sino man ang nagtangka na pumunta at pumasok sa bahay na kanilang inabandona. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.